My dear brothers and sisters in Christ, good evening. Kanino nga ba tayo nakikinig? Kung tayo ay merong pinakikinggan, kaninong tinig ang ating pinakikinggan? Ang ating ebanghelyo ngayon ay nagtuturo sa atin at nagbibigay sa atin ng realidad na wala tayong ibang papakinggan sana kundi ang ating Panginoong Jesus. At sino ang nagsabi nito? Walang iba kundi ang ating Ama sa langit. Ang sabi ng ating Ama, ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan. Sa mundong kung ano-ano na ang pinakikinggan, sa mundong puno na ng ingay, sa mundong puno na ng kasinungalingan, sa mundong hindi na natin alam kung ano ang totoo at kung ano ang tunay, sana ang pakinggan natin ay ang tinig ni Jesus. Sana ang pakinggan natin ay walang iba kundi ang tinig ng Diyos. The world today has two standards, the standard of Christ and the standard of Satan. Which voice are you going to listen? Sa ating kasaysayan, kung babalikan natin ang kwento ng unang pagkakasala ng ating mga magulang, si Eva at Adan ay hindi pinakinggan ang tinig ni Yahweh. Sila'y nagkasala dahil ang pinakinggan nilang tinig ay hindi kay Yahweh, bagkus ang kanilang pinakinggan ay ang tinig ng ahas. Kapag hindi natin pinakinggan ang tinig ng Diyos, papasok ang pagkakasala. Kaya mga minamahal na mga kapatid, sin disfigured our totality as a human person. We are created wonderful, beautiful by God. But when sin enters into our history, it disfigures our personhood. Kaya mga minamahal na mga kapatid, kapag hindi na tinig ng Diyos ang ating pinakikinggan, kapag tinig na ng mundo at tinig na ng kalaban, dito na tayo mag-uumpisang mawala, magwala, o mapariwara. Kaya nga ang tanong mga minamahal na mga kapatid, kaninong tinig ang ating pinakikinggan? Sinong tinig ang mas malakas sa atin? Sana ang ating palaging pinakikinggan ay ang tinig ng Diyos, ang tinig ni Jesus na nagsasabi sa atin ng katotohanan. Sa ating unang pagbasa, narinig natin mula sa aklat ng Henesis ang storya ni Abraham at kung papaanong si Abraham ay nakinig sa tinig ng ating Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, gagawin kitang ama ng lahat ng bansa. Ang iyong magiging anak ay magiging sindami ng bituin sa langit, sindami ng buhangin sa dagat. Siguro, kung ilalagay natin yung sitwasyon natin kay Abraham, baka masabi natin sa Panginoon, si Lord naman yata nagbibiro. Wala nga akong anak. Gagawin pa akong sindami yung magiging salinlahi ko, sindami ng bituin sa langit. At sabi pa ng Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang lupang pangako. Paano ko matatanggap yun? Ako ngayon walang sariling bahay. Pero si Abraham, hindi niya pinakinggan ang tinig ng mundo. Pero siya'y nakinig sa tinig ni Yahweh at siya'y nagtiwala, nagpaubaya sa tinig na ito. Kaninong tinig ang iyong pinakikinggan? Mga minamahal na mga kapatid, sana pakinggan natin ang tinig ng Panginoon. Kapag narinig natin ang ating kanyang mga tinig, huwag sana nating patigasin ang ating mga puso. Huwag sana nating patigasin ang ating puso sa mga bali-balikong prinsipyo ng ating buhay. Sana ang pakinggan natin ang tinig ng ating Panginoon. Kaninong tinig ang iyong pinakikinggan?
Sa mundong punong-puno na ng fake news, sa mundong puro kasinungalingan na lang ang ating naririnig, ibinabalik tayo ng ating mga pagbasa na pakinggan ang tinig ng Diyos na nagbibigay sa atin ng katotohanan. Tandaan natin, kapag ang tinig ng Diyos ang ating pinakinggan, hindi tayo mapapariwara, hindi tayo mawawala, at hindi tayo magwawala. Mga minamahal na mga kapatid, kaninong tinig ang iyong pinakikinggan? Pagising pa lang natin sa umaga, kung ano-anong tinig na natin ang maririnig natin. Tinig ng kapitbahay nating nag-aaway, tinig yung nanay natin na umaga pa lang aburito na sa buhay, tinig nung ating mga kasama sa bahay na kung ano-ano na lang sinasabi. Sana, pagkagising pa lang natin sa umaga, makinig na tayo sa tinig ni Jesus. Tumahimik sandali at pakinggan yung tinig ng Diyos na nagbibigay sa atin ng direksyon sa araw na yon. Sana kahit sa paggamit natin ng social media, marinig pa rin natin ang tinig ng Diyos. Iwasan na natin ang pag-share ng mga fake news. Minsan, buhay pa ang Santo Papa, may lumabas na fake news na patay na daw. Nung pala nagpapadamis lang ng views. Marami ng fake news sa social media. Sana ang pakinggan natin ay ang tinig ng ating Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, papaano natin maririnig ang tinig ng Diyos? Ang ikalawang pagbasa ay nagpapakita sa atin ng tunay na gabay upang marinig natin ang tinig ng ating Panginoon. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, pinapaanyayahan tayo, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayoy lubhang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Maraming namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Papaano natin maririnig ang tinig ng Diyos? Kung ito'y nagbibigay sa atin ng kapayapaan, kung ito'y nagbibigay sa atin ng pagkakaisa, kung ito'y nagbibigay sa atin upang tayo'y mamuhay sa katotohanan. Pero kung ang tinig na ating sinusundan ay nagbibigay sa atin ng galit, kung ang tinig na ating sinusundan ay nagbibigay sa atin ng dahas, kung ang tinig na ating sinusundan ay nagbibigay sa atin para ating makita ang ating kapwa hindi bilang tao, baka mali ng tinig ang ating sinusundan. Sino ang mga kaaway ng krus ni Jesus? Huwag nating pakikinggan ang mga tinig na yun. Kaninong tinig ang ating pinakikinggan? Sa ating ebanghelyo, nakita natin kung papaanong si Pedro, si Santiago at si Juan ay naranasan at narinig ang tinig ng Ama. Pero bago nila marinig ang tinig ng Ama, narinig muna nila ang tinig ni Jesus. At ano ang sinabi ni Jesus? Kailangan kong magbata ng hirap. Kailangan kong dumanas ng pagdurusa. Kailangan kong dumaan sa kamatayan. At hindi naintindihan ni Pedro, ni Santiago at Juan ang sinasabi ni Jesus. Kaya anong sabi nila? Ang sinusundan naming Diyos, kanila namin magtatagumpay. Paano siyang dadaan sa hirap? Kaya anong ginawa ng Panginoon? Inihayag niya ang kanyang sarili sa kanyang pagbabagong anyo upang ipadama, ipalasap, ipatikim kay Pedro, kay Santiago at Juan ang kadakilaan ng langit. Ibig sabihin, mga minamahal na mga kapatid, minsan kasi napakahirap pakinggan ang tinig ng Diyos kapag dumaraan na tayo sa pagsubok ng buhay. Napakahirap pakinggan ang tinig ng Diyos kapag ang bigat-bigat na ng problema ang ating pinagdaraanan. Parang napakahirap dinggin ng
Tinig ng Panginoon kapag marami ng problema sa buhay. Pero anong sabi ng Panginoon? Kailangan kong pagdaanan ng lahat ng yon para maihayag ang aking kadakilaan, ang aking muling pagkabuhay. Mga minamahal na mga kapatid, the transfiguration of Jesus is just a foretaste of heaven. Sa paglalakbay natin sa panahon ng Kwaresma, ang paglalakbay nating ito ay hindi matatapos sa Biyernes Santo, bagkus ito'y matatapos at magkakaroon ng kaganapan sa Pasko ng muling pagkabuhay. Pero ang nakakalungkot sa ating mga Katolikong Kristiyano, ang ating celebration ng Kwaresma hanggang Biyernes Santo na lamang. Kapag natapos ang prosesyon, kanya-kanya na at hindi na bumabalik sa Pasko ng pagkabuhay. Kapag hindi na tayo bumalik sa Pasko ng pagkabuhay, hindi natin makikita ang kadakilaan ng Diyos. Kaya yung mga Katoliko na sagana lamang sa Biyernes Santo, tingnan po natin ang buhay, wala nang pag-asa. Ang buhay ng Katoliko ay hindi natatapos sa Biyernes Santo. Bagkus ang buhay ng Katoliko ay nagkakaroon ng kaganapan sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kaninong tinig ang ating pinakikinggan? Sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, makita natin na ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Kapag tumingin lang tayo sa mundong ito, kapag ang nakita lamang natin ay ang daigdig na ito, baka ibang Diyos ang sambahin natin at hindi ang Diyos na totoo. Kapag tumingin lang tayo sa lupang ito, baka tayo'y manindigan sa isang bagay na lumilipas. Pero ang ikalawang pagbasa ay nagpapaalala sa atin na ang buhay natin sa mundong ito'y matatapos, pero tayo ay darating at meron tayong tinatanaw na langit. At ito ang naranasan ni Pedro, ni Santiago at Juan nang makita nilang magbagong anyo ang ating Panginoon. Tanungin natin ang ating sarili, kaninong tinig ang pinakikinggan mo? Sana ang lagi nating pakinggan ay kay Kristo. Dahil kapag sa tinig na ng mundo tayo nakinig, maaari tayong mawala, maaari tayong magwala, maaari tayong mapariwara. Go back to Christ. Go back to Jesus and listen to Him. Kaya sinasabi ng ating mga pagbasa ngayon, kaninong tinig ang ating pinakikinggan? Sana, kagaya ng sinasabi ng Ama, ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan. Sino ang pinakikinggan mo?